Kadalasan tubig na may asin at bitchin lang inuulam ko, swerte ka pa kung may gulay pang natira. Dahil sa sobrang pagod ni Maria, siya ay natulog nang di man lang nakapalit ng damit niya. Gumising ng maaga si Maria at ramdam pa din ang pagod niya. Ay, parang hindi ako natulog. Sinimulan ni Maria ang trabaho niya sa paglalaban ng mga maruming damit ng amo niya. Sinampay ni Maria ang mga labahan sa rooftop ng bahay ng amo niya. Umaga pa lang pero sobrang init na. Nang natapos si Maria magsampay ng damit, sinunod niya naman nilinis ang ref. Ang halina, nang matapos si Maria at siya kakain na, habang siya ay kumakain siya ay napaluha. Napaluha dahil akala ng pamilya niya, masasarap ang kinakain niya sa bansang Banyaga. Naiiyak lang ako dahil akala nila masasarap kinakain ko dito, ang hindi nila alam ay kadalasan tubig na may asin at bitchin lang inuulam ko, swerte ka pa kung may gulay pang natira. Dahil madamot sa pagkain ng amo ko kaya ako bumibili ng mga pangangailangan ko para lang mabuhay dito. Buti pa kayo dyan sa Pinas, lahat makakain nyo lalo na pag napadala ko na ang perang pinaghirapan ko. Kaya sana wag waldasin at sayangin ang perang natatanggap nyo sa aming mga OFW. Pagkatapos kumain ni Maria, siya naman ay nagplansa ng mga damit ng amo niya. Idol, baka pwede makahingi ng like, share, and follow please. Salamat, Idol. Pagkatapos ni Maria magplansa, tinupi niya ang mga damit at inilagay sa drawer ng amo niya. Ginawa naman ni Maria ang ibang mga trabaho niya. Ay, salamat Lord, natapos din ang araw na to, makapagpahinga na din kahit papano. Noong hindi pa ako nag-abroad, excited ako mag-abroad para gumaan naman ang buhay ko at ng pamilya ko. Ngayon nandito na ako, mas lalo pang naghirap buhay ko. Pero laban lang, maibigay ko lang ang magandang kinabukasan ng pamilya ko. Idol, baka pwede makahingi ng like, share, and follow please. Salamat, Idol.